patuloy nagbibigay Lord ng kalakasan sa araw-araw na kahit na pinagdadaanan. Nandiyan pa rin yung Lord na sumusuporta at ibibigay ng lakas sa buhay namin. Salamat din sa Panginoon, siyempre sa kalakasan ng family ko. Tsaka salamat din sa pagre-remind niya sa buhay ko na hindi siya talaga nagpapabaya. Talagang laging nagre-remind ng Lord sa kanya sa salita na patuloy na kumikilos sa buhay ko na pinapakita niya kung gaano siya kabuti sa buhay ko na yung tipong araw ng gabi, lagi kang inaalala ng Panginoon na masaan na salita niya. So naging grabe yung pagre-remind ng Panginoon. Tsaka nagis talaga ang Panginoon sa pamamagitan ng praise and worship na kapag nagpatugtog talaga ng praise and worship sa bahay, talagang magkakaroon ng kapayapaan. Yung testimony na po rin, nag-aaway po sa amin. Talaga nagpatugtog na po ng worship sa amin. Naglalaba po ko no, lahat na po ni Brother Jan, punta po sa amin. So nagpatugtog lang ng praise and worship noon. Talagang nakikita mo yung pagkilos ng Lord sa tahanan talaga eh. Talaga naroon yung kapayapaan na binibigay ng Lord. Talagang nakarinig siya ng worship song. Kumalma silang dalaw. Kaya talagang napakalayo sa salamat ko sa Panginoon na patuloy siya dyan sa buhay namin at patuloy niya kaming binibigyan ng pagbabahala at ilakasan ng buhay. Ayun po, salamat po sa Panginoon. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa kay Brother Kyle. Tunay nga talaga na makapangyarihan talaga yung pagpapatugtugan ng worship song at praise song. Talagang sinisira nito yung gawa ng kaaway. Amen. Ayan, sige po. Kung wala na po magpapasalamat po sa mga kapatid natin na nagpasalamat sa akin. Salamat po sa buhay nyo. Ayan, sige po, tinatawagan ko na po ang ating mensahero sa gabing ito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Jan. Ayan, sige po. Yes, Lord, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon talaga sa bawat isa na pagka talagang ibig sabihin talaga, buhay talaga ang Panginoon kasi narinig natin sa mga kapatid natin na kumikilos talaga ang Diyos sa bawat isa talagang na magpapalakas talaga sa bawat isa pag nakarinig talaga ng patotoo ng mga kapatid natin. Kaya maganda rin talaga pagka yung may mga ganyang talaga narinig yung mga patotoo. Kasi parang pinagmumulan ng kalakasan din natin yung mga hihina, mga nasa problema, pagsubok. Talagang pag nakakarinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin talaga na ang Diyos natin, kumikilos talaga sa bawat. Kaya yun nga po ngayon, sa mga panahon natin ngayon, parang talagang parang ang gulo-gulo. Amen. Mapapansin natin sa may Visayas at sa Mindanao, talagang magkasunod na lindol yung naranasan ko. Talagang imbis na matakot, parang lalo natin na talagang totoo yung Diyos talaga. Talaga kasi sa Bible na naisulat na talagang bago siya dumating sa ikalawang pagkanyang pagbabalik ay may mararanasan tayong mga bagay na ganito. Kaya imbis na matakot tayo, mas nagdahila talaga ang Diyos natin. Talagang hindi sinungaling ang kanyang salita na ating na huwag tayong matakot na alam natin na ang ating Panginoon ang mag-iligtas sa atin, ang mag-aano sa atin. Kaya nga po mga kapatid, talagang sa mga panahon natin talaga ngayon na hindi na dapat talaga tayo patumpik-tumpik. Yung parang magpasiling plate na lang sa ating mga buhay pananampalataya. Hindi talaga tayo pwedeng, ngayon sa panahon natin ngayon lalo na, hindi talaga tayo pwedeng okay na to, pwede na to. Hindi, malapit na dumating ang ating Panginoon. Hindi natin alam, para siyang magnanakaw na darating sa panahon natin ngayon. Kaya po, mga kapatid, alam po natin na, di ba, anong tingin niyo, may bagyo po ba kayong parang naalala na malakas talaga makapaminsala pa yung mga. Tingin niyo, anong pangalan ng bagyo na yun, imagine niyo? Yolanda na po, tsaka yung mga yung mundo, yan, talagang mapapinsalang bagyo talaga. Kung imagine niyo, mga kapatid, bagyo, nalasa, malakas na hangin, malakas na ulan, malakas na daloy ng baha. Di ba po? Isipin nyo, nasa gitna ng bagyo. Ngayon, pagtapos ng bagyo, labas nyo ng bahay, makikita nyo yung mga pinsalan na dala ng bagyo. May tumbahan yung mga puno. Di ba? Maganda po yung makaramihan na nakikita natin pagtapos ng bagyo. Sirang bahay, mga nagkalat na mga kagamitan, dami. Tapos lubog sa baha, maraming ganyan nakikita.
mapitsalang bagyo. Doon mo maiisip na minsan, pag nandun ka na apektuhan ka ng bagyo, minsan naiisip natin na wala nang pag-asa. Minsan mag-iisip ang isang tao na wala nang pag-asa, nangihina na, nagtatanong na kung matatapos pa ba yung kanyang nararanasang makakaahon pa ba siya. Diba po? Tapos pagtaling nun, makikita natin, di ba yung bagyo pagtapos nun, ano na yung makikita natin? Yung sikat na ng araw, di ba po? Bagamat nakikita natin yung mga pinsala ng bagyo, yung pagkasira ng mga tahanan, pagtumba ng mga puno, maraming ari-arihan na sira, tinangay ng mga baha. Makikita natin yung araw, hindi ko bibigay sa atin ng pag-asa na makikita natin yung araw na sumisikat sa atin pagtapos ng matinding bagyo. Ano po? At magdadala ng pag-asa na ang araw ay tapat na sumisikat. Di ba ang araw hindi natin mapipigilan ng pagsikat niyan? Araw-araw yan, tuwing bagong umaga, may araw na naman, sikat na naman siya. Hindi siya pumapalya. At kahit gaano kalakas yung bagyong mapaminsala, lalabas at lalabas pa rin ng araw pagtapos nito. Di ba mga kapatid? Kahit gaano man kahaba yung gabi, di ba na po? Lilitaw pa rin ng araw. Di ba? Ganun po ang ating katapatan ng Diyos sa ating mga kapatid. Hindi siya nag-gaano, kahit minsan minsan tayo, ayaw natin bumangon, ayaw na natin harapin yung ating mga problema. Di ba? Minsan ganun. Pagod na tayo. Nasasabi mo na, Lord, hanggang kailan kaya buhay? Di ba, naranasan niyo na po ba yung sunod-sunod ng mga pagsubok sa buhay? Na minsan talaga, may mga tao na nagtatanong na, pagod na ako, o ikaw yung taong matagal na nag-aantay ng sagot sa mga panalangin at kagalingan. O ikaw ay may karamdaman ngayon, ang tagal mo na nanalangin, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Di ba? Pero ba't parang ang tagal? Parang ang tagal ng yung bayarin, nandyan pa din. Yung relasyon natin na hindi naayos, is nandyan pa rin. Ang trabaho kong pinapanalangin na matagal na, is di pa rin dumarating. At nagsisimula na tayo magtanong mga kapatid. Di ba mga kapatid? Nagsisimula na tayo magtanong na faithful ba talaga ang Diyos? Di ba? Mahal ba niya talaga ako? Di ba? Kumikilos ba talaga ang Diyos sa aking buhay? Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is Unshakable Faithfulness. Di ba? Sino kaya yung ganun, may katangiang ganun? Unshakable faithfulness. Tingin niyo mga kapatid. Ang Diyos, di ba na yung mga kapatid? Tapat siya. Hindi siya nagmamahal sa atin. Siya tapat una pa lang hanggang sa ano. Kaya ngayon, yung mga katanungan na gano'n, hindi lang tayo yung nagtanong ng gano'n sa ating Panginoon Diyos. Kahit yung mga, may mga tao din nung una na nagtanong ng ganyan. Tulad ng sumulat ng Lamentation. Ano po? Ang ating pong babasahin ngayon ay nasa libro ng Lamentation o sa mga panaghoy. Ano po? Kasi ito po talaga ito, na ano ko to, parang lagi ko siya nakakita nung nakakaraan, parang gusto kong ipatibusin talaga ng Diyos sa akin. Sabi, lagi ko siya nakikita yung verse na to. Nung napapalood ako, nagbubuklat ako ng Bible, lagi yung Lamentation nung nakikita ko ng panaghoy. At yun, hindi lang tayo yung nagtatam yan. Yung mga unang tao, lalong-lalo na yung sumulat ko ng Lamentation ko ng panaghoy. Kasi, Propeta Jeremiah. Ano po mga kapatid? Si Propeta Jeremiah is nasa mahirap na sitwasyon. Ang bansa nila ay sinakop dati. Sinunog ang Jerusalem. Pinatay ang mga kababayan niya. In-exile yung iba. In-exile sa Babylonia. Yung bakit binihag doon, dinala sa Babylonia. Ang kababayan na mahal niya, pwedeng may kababayan, mga mahal niya sa buhay is na-exile sa Babylonia. Namatay yung iba. Dahil sinakop na sila, nasa mahirap siyang kalagayan. Nasira ang lahat sa kanya mga kapatid. Isipin mo, biruin mo, Jerusalem, sinunog, yung kanilang bakod is talagang hinipa talaga lahat. At nasira sa kanyang lahat, marahil pati pangarap niya is nasira din. At sa gitna ng mga pagsubok na yun, ay may nagbago sa kanya. Nagbago ang kanyang puso at perspective na kung paano siya mag-isip. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Kung ano yung pag-uusapan natin ang mga katangian ng Diyos. Ang katangian hindi natitinag sa ating mga buhay. Mahirap mag-serve sa Diyos kasi po mga kapatid kung hindi natin siya kilalang lubusan sa ating mga buhay. So isipin niyo, mag-serve ka sa isang
sa isang Panginoon na hindi naman talaga natin mismo lubusang kilala kung sino pa talaga siya sa ating buhay. Kung meron tayong maling pananaw sa Diyos, is hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Matutuwan natin na kung paano palalaguin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ano ba ang matutunan natin sa buhay ni Propeta Jeremiah na maiyakay natin sa ating buhay? Ang una po, number 1 po, may tatlo po rito, remember His faithfulness. Remember His faithfulness. Number 2, expect morning mercies. At number 3 po, wait with hope. Ano po? Ngayon po sa una po is, remember His faithfulness. Ano po? Naranasan na ba natin mga kapatid yung talagang dead end na ano po? May pagkakataon na gano'n, di ba? Parang dead end na tayo, yung ba parang wala na tayong tatakbong, di ba? Wala nang pag-asa. Minsan gano'n. Lalo na hindi pa tayo talaga umaasa sa Diyos. Di ba na mga kapatid? Pero may mga pagkakataon na gano'n. At pinapaalala ko sa aking sarili, ano yung mga kapatid, na naging tapat ng Diyos sa akin. Nung una. Di ba? Alam niyo ba yung mga kapatid? Nung una, pinagaling ka na niya, di ba? Kaya kung magkamasakit ka ngayon, alam mo, pagkagaling ka pa rin ng Diyos, tapat ng Diyos sa atin. Kaya kung tayo ay nasa dead na, nararanasan natin yun, alam natin na tapat ang Diyos sa akin noon. Kaya hindi tayo matatakot na harapin ang future kasi alam natin, tapat pa rin siya. Tapat siya noon hanggang ngayon at sa hinaharap, tapat pa rin ng Diyos. Hindi siya nagbabago, katulad nung hindi siya nagbabago tulad ng tapat siya kay na Jeremiah hanggang ngayon, tapat pa rin siya. Kailangan lang natin alalahanin ang track record ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kung paano niya tayo niligtas dati, kung paano niya tayo pinagaling, binigyan ng pag-asa, kung tayo may kakulangan, siya yung nagpuno sa atin. Dapat lagi nating pinaalala ito sa ating mga buhay. Na ang Diyos, kahit na tayo ay hindi faithful sa Kanya, di ba sabi nga sa kanta kanina, di ba? Sa lahat ng panahon, Diyos na sa atin, di ba? Na kahit tayo may pagkumulang sa Kanya, tapat pa rin ang Diyos sa atin. Na lagi siyang tapat sa atin. Kaya nga po sabi sa mga panaghoy, bukas po sa akin kayo, mga panaghoy, chapter 3, verse 19 hanggang 22, sabi rito, simpait na mapdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipigati. Ngayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kabantay. Tayo po ay sonatari ang lumyo mo at manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na muli, Panginoon, ang iyong habag sa bawat sa amin ay aming naranasan, Panginoon. Nakapunta po kami, nakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin sa inyo. Ganun din, Panginoon, ang katalinuhan na bumula sa inyo, Panginoon, ang siyang maghari, Panginoon, sa gabing ito. At wag po, Panginoon, ang aming sariling karunungan. Dahil alam po namin na kami ay hindi makapagpapatuloy o hindi kami, Panginoon, magagamit ng makapangyarihan kung sa aming katalinuhan lamang. Kaya, Panginoon, umaasa po ako at nananalig sa iyo, Panginoon, na ang habag at katalinuhan na bumula sa iyo ay maghahari ngayon gawin ito. Itapo mo ko sa iyong likuran, Panginoon. Huwag po, Panginoon, ang katawan namin makita, kundi ikaw po, Panginoon, ang makita sa pinakamataas na sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo po, Panginoon, ang kapurihan. Pasalamat sa tayong Panginoon, Panginoong Isus. Amen, amen. Ayun po, sabi po rito, naranasan ni Jeremiah lahat, mga kapatid, di ba? Kaya nga sabi niya rito, simpait na abdong, alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Ano yan? Alam po natin ang tawag kay Jeremiah, di ba? Alam po ba natin yung tawag sa kanya, yung bansag sa kanya? Tingin nyo, may ano po ba kayo? Kay Propeta Jeremiah yung tawag sa kanya. The waiting prophet. Waiting prophet. Siya po ay dahil nakita niya ang pagkawasak ng buong Jerusalem, mga kapatid. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata. Nasunog ang templo, nasunog ang pader ng lungsod. Ang mga tao ay pinatay at ang iba ay dinalang bihag sa Babylonia. Marami kasama ang mga mahal niya sa buhay noon at ang kanyang mga mahal na buhay ay kasamang namatay. At kung may taong may karapatang sumuko, mga kapatid, isipin nyo, si Jeremiah po, yun, mga kapatid. Kung may hanggang sumuko sa buhay niya, alam natin na si Jeremiah yun. Kasi kung mababasa niyo po itong Panaggoy 3.
Sa mga bandang unang versikulo po nito is makikita po natin. Ano niya to? Makikita at malaman natin yung kabigatan ng sumulat ng Jeremiah. Bigat na bigat siya sa kanyang nararanasan. At dinetalya niya rito kung gaano kasakit ang kanyang pinagdadaanan. Sabi niya na parang dinadala siya ng Diyos sa kadiliman. Na parang sinasaktan siya ng oso at ng mga leon. Sabi niya rito sa at parang hindi dinidinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Isipin niyo mga kapatid na minsan ganyan tayo pag nasa mga pagsubok tayo, hindi natin maiwasan. Panginoon talaga pang naririnig mo yung panalangin. Diba? Minsan nanalangin tayo sa may sakit. Ibig na gumaling, parang namatay pa. Di mo may ganong pagkakataon mga kapatid. Parang iniisip mo, Panginoon, ba't ka naglilingkod naman nasa Panginoon pero nakasadlak ang aking pamilya sa sakit? Di ba? Minsan nagtatanong tayo gano'n. At ganyan din ba tayo, di ba? Ganyan tayo minsan. Sabi nga niya sa verse 19, simpahin ng abdo ang kanyang alalahanin sa kanyang paghihirap at kabibuhay. Hindi lang basta kalungkutan na naramdaman niya mga kapatid. Pagkapagod, lubusang pagkapagod ng kaluluwa niya. Hindi lang basta parang napagod lang siya. Pero may, parang mapapansin niyo sa binasa natin mga talata, is may turning point pa mga kapatid. Meron siyang pagbabago na naranasan. Sabi rito, gayon may nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong, bakit daw mga kapatid? Kailan daw niya nanumbalik ang kanyang lakas pag nababasa niyo yung talata? Pag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kaya nga po ang pamagat natin, di ba, remember His faithfulness. Remember God's faithfulness. Kaya po dapat inaalala natin lagi. Kaya nga sabi rito, pag naaalala daw niya, ang pag-aalala, pag-ibig mo Yahweh ay hindi natatapos, nagmamaliw, hindi tumitigil. Kilalang ni Jeremiah ang Diyos mga kapatid. Hindi lang ang Diyos na kilala niya, hindi lang nagmamahal na Diyos, kundi hindi tumitigil na pagmahal sa atin. At Diyos, hindi siya yung everlasting love ba, yung hindi tumitigil na pagmamahal. Kaya dapat tayo, bawat isa sa atin, alam natin, ang Diyos natin, hindi lang mas tayo mahal, kundi walang katapusan, hindi tumitigil ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na tayo minsan, hindi natin mahal minsan ng Diyos. Kalimutan natin siya, katotohanan, totoo po, di ba? Minsan, pag nasa mabuti tayong kalagay ng buhay natin, iisip natin, tayo na yung may gawa nun, di ba? Tayo na yung magaling, tayo na yung matalino. Hindi ito na minsan, kahit na tayo ay isang Kristiyano, nakakalimutan natin ang katakilaan o katapatan ng Diyos sa atin. Kaya nga po, dapat alam natin ang Diyos is mahal na mahal tayo, hindi siya tumitigil. Kaya sabi ni Jeremiah sa verse, di ba? Kaya nga sabi niya, kahabatan mo'y walang kabantay. Kaya mga kapatid, ang Yahweh daw, ang pagmamahal daw is walang makapapantay sa kanya. Pero isipin niyo, tayo, mga tao, kaya nasabi niya yun Ang mga tao kasi pag nagmahal, yung mahal lang nila yung mamahalin. Di ba na po? At mapapagod na magmahal kung ang mga tao hindi na tayo minamahal. Sinasabihan na tayo ng hindi maganda. Hindi natin ka-close, hindi natin minamahal yan. Napapagod ka. Madali tayo mapagod. Pag makulit sila, naku po, ayaw ko na sa iba na. Di ba mga kapatid? Totoo naman di ba? Pero si Jeremiah, kilala niya. Kaya kasabi niya, kahabagan mo'y walang kapantay. Tayo mga tao, nagmamahal lang tayo, di ba? Kaya nga dapat ang pagmamahal natin is hindi dapat yun. Dapat nahanapin natin ang Diyos sa buhay natin para malaman natin ang habag niya sa atin. Dapat hinahanap natin siya. Dahil kung hindi natin siya hanapin at kikilalanin mga kapatid, aasa tayo sa ating magagawa sa ating mga buhay. At dahil umaasa tayo sa ating sarili, di natin nasusunod ang kanyang salita o ang kanyang utos sa atin. At iyon ang magiging problema kung bakit di natin mararanasan ang katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang problema, umaasa sa sarili. Dapat hindi tayo umasa sa ating mga sarili. Dapat umasa tayo sa Diyos. Alalahanin natin na mayroong Diyos na tapat palagi sa atin. Di ba, ganun po yun? Kung natataranta tayo, nalilito, natatakot. Kasi, nasa sitwasyon nga tayo hindi maganda Lagi natin mararanasan yun, natataranta, nalilito, natatakot. Tandaan natin, remember God's
faithfulness. Tandaan natin palagi na tapat ang Diyos sa atin. Na siya ay palaging nagmamahal sa atin. May dalawang bagay po na inaalala natin mga tao kapag tayo ay nasa kabiguan o nasa kabigatan. May dalawang bagay po. Ang una po, yung pagkakamali natin, yung ating sugat, yung mga masakit na naranasan natin, na sitwasyon natin. At nagbubunga ito na mas lalong kabigatan sa ating mga kapatid. Ang pagkain lang yung iniisip natin, nagbubunga iyon ng mas lalong kabigatan. Kaya nga maraming tao ngayon, hindi natatapos ang problema kasi nga ang pinagtutuunan ng pansin niya is yung problema. Di ba mga kapatid? Nagbubunga lang iyon ng kabiguan din. At mas lalong nakakalungkutan, mas lalong kawalan ng pag-asa kasi doon siya nakapokus sa problema. Ang tao, pag nakapokus sa problema, lalong nadadagdagan ng problema. Hindi ito nasusolusyonan. At ang pangalawang iniisip ng tao, pagka yung nasa kabigatan siya. Praise God kung ganito ang ating inaalala sa tuwing tayo nandito sa sitwasyon na ito na katapatan ng Diyos sa atin. Ano ba mga kapatid? Lagi niyang iniisip na kahit nasa problema siya, yung mga ginawang magaganda ng ating Panginoon sa buhay niya. Lagi niyang binibilang, may problema. May problema tayo ngayon. Pero, meron kang peace, di ba? Meron tayong peace. Kahit may problema tayo ngayon, meron tayong peace na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi inaalala mo natin kung paano tayo sinagip ng Diyos noon. Di ba? Mga kapatid, sinagip tayo ng Panginoon dati, di ba? May mga naging problema tayo dati, naging sakit tayo. Si Brother Lucasio, nangyayon pinapatotoo sa akin dati na nagkaroon siya ng sakit, di ba? Pero pinagaling siya ng Panginoon. Amen sa ating Panginoon, praise God. Siyang maitaas sa ating mga buhay. Kaya, madaming tao di na-appreciate yung mga ganong ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Mas madalas, ang tinitingnan o ang binibilang, pag ngayon, nagkaroon ko ng Kristiyano, ganito pa rin, di ba? Di ba? Hindi na-appreciate lahat ng ginagawa na maliliit na, kahit maliliit na bagay, hindi binibilang. Sabi nga sa mga awit, chapter 103, verse 2, sabi po rito, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaligtaang mabubuti niyang gawa. Huwag kang kaligtaan yung mabubuting gawa ni Yahweh sa ating mga buhay. Huwag nating lagi, papurihan natin siya lagi. Kahit saan sitwasyon tayo, huwag natin kakaligtaan yung kanyang mabubuting gawa sa atin. Mga ginawa ng Diyos sa iyo nung panahon na may sakit ka, di ba? Mga kapatid, pinagaling tayo. Hinahawagan tayo ng Diyos. Nung nasa kawalan at feeling natin is talagang wala na tayong pag-asa is nandun, nakaraos pa rin tayo mga kapatid. Dahil yun sa Diyos. Hindi yun dahil sa atin. Hindi dahil yun sa mga tumulong na tao sa atin. Kundi dahil sa habag ng Diyos sa atin. Dahil yun sa mga panahon na nalulungkot ka, di ba? Binigyan kanya ng kagalakan, ng kasiyahan, yung mga bagay na walang tayo ng mahal sa buhay. Binigyan tayo ng peace na hindi natin malaman kung bakit meron tayong kasiyahan sa gitna. O meron tayong nagko-comfort sa atin sa gitna ng kalungkutan dahil nawalan tayo ng mga mahal sa buhay, di ba? Sa Diyos galing lahat yan, di ba? May mga namatayan sa atin, nakakalungkot, hindi masaya. Pero yung peace ng Panginoon is binigay niya sa atin. Kaya lagi remember natin lagi na ang Diyos is tapat kailanman sa atin. Kaya tanong sa atin ngayon, sa ating mga sarili, isipan, pagmulat ng ating mata sa pagigising sa umaga, anong iisipin natin, yung problema o yung faithfulness ng Diyos sa atin? Kung naging tapat ang Diyos noon, magiging tapat pa rin siya ngayon sa atin. Kaya nga, paano natin na may i-apply sa mga buhay natin yung mga pag-alaala sa faithfulness ng Diyos. Una po, letter A po, keep a record of God's faithfulness. Kumbaga, kaya sabi po rito sa talata ng mga awit, chapter 77, verse 11 hanggang 12, kaya aking babalikan, gulitain ang gawa, ang maraming ginawa mong tunay, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo ay aking pagbubulay-bulayan. Ako sa diwa ko at isipan. Israel, hindi lang basta iisipin mga kapatid yung pinagbubulay-bulayan. Intentional yung kanyang ginugilita niya, yung
kabutihan na ginawa sa atin ng ating Diyos. Hindi lang basta pagkalala, kundi pagbubulay-bulayan natin lagi sa ating puso at isipan na isipin mo, tingnan mo, katulad kanina, dahil nga po ito yung aking inaano ko yung aking anak ko, nakita ko yung picture niya, mga kapatid, nabibukol siya sa ganito, nakita ko talaga siya. Alam niyo ba mga kapatid, hindi po ako naisip ko, salamat Panginoon. Kasi isipin mo dati, alala ako sa aking anak, na meron siyang bukol na pero ipinakita ng Diyos, na iniligtas niya ang anak ko ng pangalan. Kaya naisip ko talaga Panginoon, nakikita ko talaga salamat. Salamat Panginoon, naano ko sa puso ko. Lalong lumalakas yung ating pagtitiwala sa Diyos na kaya na tayong iligtas ngayon dahil iligtas niyo tayo dahil. Yan ang mga kapatid. Kaya purihin natin ang Panginoon palagi. Lagi nating itaas ang kanyang pangalan. Pangalawa, letter D, rehearse God's word more than your problem. Kung parang lagi natin i-replace sa ating mga isipan ay yung mga pangako ng Diyos sa atin na mababasa natin sa salita ng Diyos. Marami siyang pangako. Katulad nung nasa awit 1950, sabi po rito, sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko'y aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Tingnan nyo, isipin nyo mga kapatid, kailan niya naramdaman yung aliw, di ba? Dahil sa pangako ng Diyos, sabi sa talata, di ba? Naramdaman niya yung pagkaaliw dahil sa natamo niyang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Letter C, share your testimonies. Ibig sabihin, iyan natin lagi yung katapatan ng Diyos sa atin. Katulad ng ginagawa natin kanina, di ba? Tapat ang Diyos sa amin. Gumagawa ang Diyos sa aming mga buhay. Kaya napakabuti na lagi natin ipagmalaki ang gawa ng Diyos sa aming mga buhay. Ako niligtas ako ng Diyos. Ikaw din kaya kayo mag-iligtas. Di ba mga kapatid? Nakakapagbigay ng lakas ng loob sa ating mga kapatid. Napakabuti na laging ilabas ng ating mga bibig o ang testimonies na sa ating mga buhay ay yung kabutihan, kadakilaan ng Diyos sa atin, katapatan ng Diyos sa atin. Hindi tayo mag-ano na, ako, narinig ng ating mga kapatid, talagang ako'y nanghihina. Ano po? Nanghihina po, ako'y pinagmamalaki mo, ako'y nanghihina sa ating pero alam niyo po ba ang Panginoon, yung lakas niya na binibigay sa akin. Sabi ko, salamat Panginoon, nakakapagpatuloy na ulit ako ngayon. Di ba? Itatayo pa niya mga kapatid, itatayo tayo ng Diyos. Kaya pinagmamalaki ko ang Diyos sa oras na ako ay humihina, physically, di ba? Emotionally, nandyan siya para sa akin, di ba? Nandyan siya para sa atin. Tatayo niya sa iyo palagi sa ating mga lakbayin pananampalataya. Hindi niya tayo pababayaan dahil tapat siya sa atin sa bawat oras at araw ng buhay natin. Kaya ang sagot upang mas makilala natin ang tapat na Diyos sa ating mga buhay na tulad ni Jeremiah is remember God's faithfulness. Ano mga kapatid? Remember God's faithfulness. Number 1 pala po tayo. Meron na lang tayo number 2. Expect morning verses. Ano po? Sabi sa Lamentation o sa Pananggoy po, sa chapter 3 verse 22 hanggang 23. Pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging saliwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Diba? Lagi natin tandaan na may bagong pag-asa. May bagong pag-asa, bagong habag, bagong pagmamahal na naman. Pagkising natin ng umaga, panibago na naman, fresh. Hindi siya luma, hindi recycle na faithful. Hindi siya recycle na katapatan sa atin ng Diyos. Kundi, mag-expect tayo ng bago na naman, fresh na naman. Minsan nakakaranas tayo ng di magandang sitwasyon, di ba? Ayun nga, nagkakasakit na aksidente. Di ba? Napasok minsan magnanakaw. Di ba may gano'n na mga kapatid na? Minsan napapasok magnanakaw. Kaya minsan isipin, ano ba yan? Tagal-tagal ko pa naman pinaghirapan, nakawan pa rin. Pero alam niyo mga kapatid na, lagi natin isipin ang katotohanan na baka pinairal pa ng Diyos ang kanyang katapatan habang sa atin. Baka pinairal niya pa yung mercy niya sa atin ng mga panahon na yan. Na mas siguro yung Diyos yung awa ng Diyos mas pinairal niya pa sa atin. Marahil mas malala pa yung pwede mangyari sa atin kung hindi pinairal ng Diyos yung mercy niya. Kaya kung ano man yung nangyayari sa ating mga buhay, hindi man maganda sa ating mga paningin, pasalamatan natin. Kasi alam ko, pinairal pa rin ng Diyos yung habag niya. Di ba?
Si Brother Rons dati, na-aksidente, di ba? Pwede hindi magpasalamat si Brother Rons, pero pasalamat tayo dahil buhay pa rin si Brother Rons, di ba? Habang pa rin ng Diyos ang pinairal ng Diyos, di ba? Kung hindi pinahabagan si Brother Rons, baka hindi natin siya kasama ngayon, di ba mga kapatid? Kaya, bakit man tingin natin? Bakit man saan matingin natin? Pero ang Diyos, habang niya pa rin ang pinapairal sa ating palagi. Ano ba yan? Kapatid, meron ako sa sakit hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling. Kinahabagan ka pa rin ng Diyos, buhay ka pa rin ngayon. Hindi ka pa rin pinawian ng buhay ng Diyos. Kinahabagan pa rin tayo ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil sa habag niya sa atin, laging bago tuwing umaga. Ano ba? Dapat natin mapansin yung mga bagay na magandang ginagawa sa atin ng Diyos, mga kapatid. Lagi natin bibilangin. Count our blessing, di ba? Di ba ganun? Dapat binibilang natin. Alam po ba natin na kung ang magaling sa atin, alam mo ba, alam niyo ba mga kapatid, yung magaling sa atin, yung talagang doon tayo magaling, is magbilang tayo ng mga problema. Ano mga kapatid? Hindi natin minsan nabibilang, mahina tayo magbilang ng habag ng Diyos sa atin. Ang lagi natin binibilang, ano ba yan? Meron naman bayarin, di ba? Meron na naman tayong problema, di ba? Sakit na naman ang aking anak, di ba? Mumukmok na, doon magaling ang mga tao. Kahit even mga mahal ng palataya ngayon. Hindi tayo magaling sa mahina tayong tumingin sa awa at natatanggap natin sa Diyos araw-araw sa ating mga buhay. Ang katotohanan ng nagising ka ngayon, God's mercy yan, di ba mga kapatid? Nagising tayo ngayon sa ating pagkakatulog. Ang hangin na nilalanghap natin, God's mercy pa rin yan. Di ba? Ang pagkain sa mesa, kahit gaano pa yan kasimple, kinahabagan pa rin tayo ng Diyos, God's mercy pa rin yan. Ang pamilya mong kasama mo ngayon, pati ngayon, di ba? Hindi nakakalungkot tayo, hindi masaya to Hindi nyo pinagpapasalamat. May mga tao ngayon, lumatayan, nadagkanan nung mga lumindol, di ba? Nakakalungkot, di ba? Pero tayo ngayon, pag gising natin umaga, makikita pa rin natin yung ating pamilya, kasama natin, buhay, malakas, di ba? Kinabagan pa rin tayo ng Diyos. Kung nakilala natin ang Panginoon, di ba mga kapatid, narinig natin yung salita niya. Mercy upon mercy upon mercy pa rin, di ba? Napakatindi pa rin ng pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya, sabi rito, we are surrounded by mercies more than we surrounded by problems, di ba? Bago tayo magbilang ng wala, binangin natin kung ano yung mga meron sa atin, binibigay sa atin ng Diyos. Doon natin makikita na di naman pala tayo iniiwan ng Diyos. Di ba? Kaya yung iba, po, ano ba yan, Panginoon? Iniwan mo na yata kami. Di kaya yata totoo, di ba? Kasi ang lagi nakatingin sa problema di ba? Pero pagka tinignan natin is yung mga binigay sa atin, yung mga meron, binigay sa atin ng Diyos, lalakas yung ating pagpasalamat sa Kanya. Ang problema ang problema, di natin ini-expect, di natin tinitignan. Mas tinitignan natin yung mga hinahanap ay mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Kaya expect morning mercies. Expect morning mercies. Hindi kailangan na hatiin ng dagat, di ba mga kapatid? Katulad ng ginawa kay Moises, di ba? Hindi kailangan ng malaking himala para makita mo ang habag mo ang mercy ng Diyos sa buhay mo, di ba? Doon pa lamang, mga kapatid, hindi na kailangan hatiin, di ba? Doon pa lamang sa mga maliliit na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin nakikita. Baka pwede pala nakauwi tayo ng ligtas. Dapat pala ma-aksidente tayo ng di ba? Pero yung kinahabagan ka ng Diyos, hindi ka ma-aksidente kinahabagan ka, di ba? Tapat ako sa iyo, di ba? Kaya lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng malaking himala para makita yung habag ng Diyos sa atin. Kundi doon pa lang sa buhay natin, sa mga binibigay niya sa atin araw-araw, sa mga maliliit at hindi natin nakikita mga bagay. Pagpasalamat natin lagi sa ating Panginoon. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Napapansin pa ba natin ng habag o ang mercy ng Diyos araw-araw? Di ba? Tanungin natin, napapansin pa ba natin siya? Napapansin pa ba natin yung mercy ng Diyos kahit sa mga simpleng kaganapan ng buhay natin sa araw-araw? Mga simple lang, mga kabutihan niya sa atin. Sa umaga, kausapin natin ang Diyos. Doon pa lang, sa umaga pa lang, kausapin natin siya buong puso. Kahit ilang minuto lang basta galing sa puso natin. Kasi diyan pa lang sa umaga pa lang, magpasalamat na tayo, uhubugin na niyan yung ating pagpapasalamat sa ating buong araw.
Ano nyo ba yun? Nagigets nyo ba ako? Di ba pagka nagpasalamat niyo sa buong araw, Panginoon, salamat po sa mga, ito, nagising pa rin po ako, di ba, aking pamilya ganyan. Alam niyo ba buong araw ng inyong buhay, lagi kayo nagpapasalamat sa Diyos. Yun na yung uuubog sa inyo. Pero pag naunahan kayo, umaga pa lang, nag-aaway na kagad ng pamilya, di ba? Nag-aano, pumurahan na kagad. So, expect nyo, buong umaga, buong maghapon, buong mag-ano kayo, nag-aaway, pumurahan. Hindi, walang peace. Pero pagka inunahan natin, tingnan agad natin kung gaano kabuti, gaano katapat, gaano kahabag ang Diyos sa atin is talagang buhay natin is mauhubog agad sa tamang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga sabi sa mga Thessalonica 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kalooban ng Diyos na magpasalamat tayo sa Diyos. Kaya kailangan umaga pa lang hanggang sa matapos ang araw natin. Yung mga maliit na bagay, expect morning verses, di ba? Expect natin na sa umaga pa lang, yung mga habag na bago palagi sa atin. Ideklara natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay araw-araw. Kaya, po natin, gawin natin lagi ang pasalamat umaga pa lang sa Diyos. Number 3, last po ito, wait with hope po. Pasensya lang po kayo, may naman talaga wait with hope. Ituloy natin ang pagbasa sa Lamentation. Lamentation o mga panaghoy, chapter 3, verse 24 hanggang 26. Sabi rito, ang Panginoon ay aking bahagi. Sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa kanila. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila, naghihintay sa kanila, sa kaluluwa na mahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay, natahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Isipin niyo mga kapatid, ano kagad ang pumapasok sa ating mga isip, pero narinig natin ang salitang maghintay. Di ba parang maghintay, mahupo, ganyan, di ba? Parang aasa na lang, di ba? Parang ganun yung nasa isip natin na maghintay. Pero ang parang okay na sa atin na maging talunan. Parang ganun yung isip pagka maghintay yan. Parang naghihintay, kumbaga parang basta parang diyan ka na lang kasi hindi ka nagtagumpay, di ba? Parang ganun, mag-aantay ka na lang. Pero iba ang biblical waiting, mga kapatid. Ito ay active. Puno ng pag-asa, pagtitiwala, at inaasahan mo talaga nakikilos sa Diyos. Yung paghintay sa Bible is active siya, di ba? Meron siyang pag-asa, pagtitiwala, na talagang kikilos sa Diyos. Dahil nag-aantay na may pag-asa si Jeremiah. Tingnan mo sabi sa talata, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Tingnan mo mga kapatid, ibig sabihin na may dahilan may dahilan kung bakit siya marunong magantay, mga kapatid. At ang sabi sa talata, ang Panginoon ay aking bahagi. Basahin niyo po yung bandang una, ang Panginoon ay aking bahagi. Kaya pala siya nakakapagantay, mga kapatid, kasi ang Panginoon hindi lang basta sa Kanya, Panginoon lang, salita lang. Bahagi ng Kanyang pagkatao at Diyos. Kumbaga parang meron silang closeness, meron silang pagka-relasyon na malalim. Hindi lang kilalang niya. Kaya ibig sabihin, may dahilan kung bakit siya marunong magantay. At iyon nga ay dahil na kabahagi ng Diyos. Kapag alam mo na si Lord ang lahat-lahat sa iyo, mga kapatid, matututo talaga tayo. Kung alam mo si Lord ay sapat na sa iyo, matututo ka talaga magantay. Hindi ka mag-ano na, Panginoon, ba't tagal naman? Hindi ba? Kaya nga sabi, wait with hope. Di ba mga kapatid? Marunong tayong magantay dahil ang Diyos is, alam natin na siya yung sapat na sa atin. Solid na tayo sa Kanya. Kaya, kaya mong magantay, hindi ka magpapanik, mga kapatid. Hindi tayo magpapanik, hanggang ngayon, wala pa rin sa akin mga bagay na meron yung kapwa ko, di ba? Hindi, alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay sa iyo. Alam niya. Sa lumang tipan, ang pinaghati-hati, alam niyo po ba, may kwento po ba yung sa lumang tipan, yung pinaghati-hati yung mga lupa ng Israel sa 12 tribes. Di ba? Ano po? Alam mo naman sa mga tribes yung mga Levites, di ba? Merong isang tribe na hindi nakatanggap ng bahagi ng lupa. Ano po? At ito yung tribe ng Levites, mga kapatid. Ito yung hindi nakatanggap. Sabi ng Diyos sa kay Aaron, ba't hindi nakatanggap ang mga Levites ng bahagi ng lupa sa Israelis? Sabi sa Mabilang 18,
chapter 18, verse 20. Sinabi pa ni Yahweh kay Aaron, sabi dito, hindi ka nabibigyan ng bahagi sa lupain ibibigay ko sa kanila. Ako mismo ang inyong pinakabahagi at ang inyong mana. Di ba mga kapatid? Ang mga Levites, ang pinakang ano nila, hindi material na bagay, mga kapatid. Hindi material na bagay, kundi ang kayamanan nila ng Diyos mismo. Hindi nawawala, di ba? Kaya kung tayo, kung ano, kayamanan natin ng Diyos, matutunan tayo tayo sa mga bagay na mas maliit kaysa sa Diyos sa ating buhay, di ba? Kung hanggang iniisip natin ang Diyos ang pinakamataas sa ating buhay, wala tayong mahangarin. Lahat ng plano niya is tatanggapin natin sa buhay natin. Kaya kung may mga wala tayo ngayon, alam ko Diyos na hindi ko kailangan ito ngayon. Diba? Alam ko kaya wala sa akin ito is hindi kalooban mo. Alam mo mga plano sa inyo Diyos. Kaya nga po, ang Diyos mismo kanilang kayamanan. Yun ang maganda kay Jeremiah, mga kapatid. Nakita niyang nasira ang lahat, di ba? Nakita niya, di ba? Nakita niya nasira ang Jerusalem. Nakita niya lahat. Pero ang sabi niya, ang Diyos ay aking bahagi. Nasunog, bumagsak, pero sa kabila ng lahat, nakita niya pa rin, o mababasa natin sa talata na sabi niya, ang Panginoon ang aking bahagi. Grabe yan mga kapatid, isipin mo. Parang sinabi niya na kahit nawala ng lahat sa akin, mga Panginoon, kahit nawala na ang aking ari-arigan, kahit nawala na ang trabaho ko, ang aking mga pangarap, hanap buhay, nasira ang lahat dahil nga sinira nga, diba? Pero sinabi niya pa rin na sapat ng Diyos para sa akin. Sapat siya sa buhay ko. Hindi niya dinideny, mga kapatid, hindi niya dinideny na siya ay nasasaktan. Pero pinipili niyang mas i-focus, mga kapatid, pinipili niyang mas i-focus ang isip niya ni Jeremiah sa mga bagay na i-focus ang puso niya sa Diyos kesa sa sitwasyon na mahirap, kesa sa sitwasyon na nakita niya ng pagkasira. Mas pinupokus niya ang kanyang isip. Di ba sabi niya sa mga unang verse, parang abdo, parang lahat ng kahirapan is nakita na niya. Pero ano sabi niya? Tinutuon niya pa rin ang focus ng puso niya sa Panginoon. Para siya ay maging mapagpasalamat pa rin. Makita niya pa rin ang katapatan ng Diyos. At dahil alam niyang sapat ang Diyos, kaya niya maghintay. Hindi niya kailangan magmadali at imanupula o i-manipulate yung sitwasyon ng kanyang nararamdaman. Ang kailangan lang natin gawin ay sabi sa talata, maghintay ng tahimik. Mga kapatid, maghintay ng tahimik. Ang salitang tahimik dito ay hindi basta yung parang hindi yung iimik, di ba? Hindi gagalaw, di ba? Ang ibig sabihin ng tahimik dito sa Hebreo ay walang reklamo, walang kaba, walang pagkabalisa. Yung paghihintay, parang alam mo na ang Diyos. Hindi ka mag-aalala, hindi ka mababalisa. Wala kang kaba sa pag-aantay. Kahit di mo nakikita ang resulta sa future, hindi ka mangangamba, hindi ka magmamadali na, hindi ka restless. Yung parang, yung wala kang pahinga sa pag-iisip, hindi ka pa ulit-ulit na mag-aalala. Puno tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Pagka tayo ay, dito po, may isa pong kwento na siguro, conclusion ko na ito. Ang Panginoong Yesus ay may mga kaibigan po. Alam mo ba natin yan? Sino yung mga kaibigan niya? Talagang malapit na kaibigan sa kanya. Tinukoy sa Bible na sina Maria, Marta, at si Lazarus. Sana ba? Yung tatlong magkakapatid. Ito ay isang malapit sa kanyang kaibigan, di ba? Isang araw, nababasa natin sa Bible na si Lazarus is nagkasakit. Di ba? Kasakit po si Lazarus. At alam po natin na itong sakit na ito ay hindi lang basta-basta sakit o hindi simpleng sakit. Kundi itong sakit na ito ay nakamamatay na sakit. At kaya si Maria at si Marta, nagpasabi sila sa ating Panginoong Yesus. Nag-utos sila ng tao para sabihin sa Panginoong Yesus na ganito, sabi niya, sa 1:11:3 po, sa John chapter 11 verse 3. Nagpasabi kay Jesus ng magkapatid at ang sabi, Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Di ba? Ayun nga, ang tinutukoy niya si Lazarus. At hindi nila sinabing, di ba, papapansin niyo dyan, hindi nila sinabing, Panginoon, dalihan niyo po pumunta rito. Pagalingin niyo po kaagad si Lazarus, di ba? Kundi ang sinabi ng magkapatid ay yung totoo lang, di ba? Panginoon, yung kaibigan niyo po may sakit, di ba? At itong
Itong sinabi nilang ito, ang tawag dito ay pagtitiwalang may panalangin. May tiwala sila sa Diyos. Kumbaga, sinabi nila yung totoo, Panginoon, may sakit ang inyong kapatid, ang inyong kaibigan. Kaya itong dito, nagugulat tayo sa sumunod na verse. Sabi ng Panginoon, nang marinig ito ni Jesus, nung sinabi sa kanya, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Di ba, naisipin mo, parang gandang balita, hindi niya ikamamatay. Di ba? Parang gandang balita sa atin na hindi ka rin mamamatay. Di ba? Pero parang magandang balita, di ba? Mabawasan natin. Pero pagdating sa John 11:6, basahin po natin mga kapatid. Pagdating sa John, chapter 11, verse 6, sabi rito, gayon man, nagpalipas siya doon ng 2 araw mula na pabalitaan may sakit si Lazaro. Ouch, di ba? Ang sakit, 2 araw niya na-delay yung pagpunta niya kay Lazaro. Kahit na naghihingalo yung si Lazaro, ay hindi pinuntahan ng Panginoon. Di ba? 2 araw na delay, sabi sa talata. At kahit na mismo nung namatay na si Lazaro, ay hindi pa rin nakapunta ang ating Panginoon. Marahil, kung tayo si Maria o si Martha, sipin natin, Panginoon, kaibigan mo kami, hindi ba? Panginoon, mga kapatid mo kami, di ba? Panginoon, ba't ganun? Parang hindi ka concerned sa akin. Naghihingalo na. Panginoon, ba't ganun? Wala kami ngayong financial kailangan namin. Ba't hindi ka nagtumutulog? Di ba? Panginoon, ba't ganun? May sakit ang aking anak. Parang hindi ka tumutulog. Nadidilig. Marahil ganyan tayo mga kapatid. Di ba? Kung ikaw si Maria at si Martha, siguro, yun yung iisipin natin, di ba? Bilang tayo mga tao. At alam natin nangyari kay Lazaro, namatay siya, di ba? Namatay siya. Wala pa din Panginoong Yesus na nagpapakita. Now, ang gusto kong makita natin mga kapatid dito ay ang delay ni Lord ay intentional, di ba? Sinasadya niya yung delay. Hindi aksidente yun. Hindi siya busy, may plano siya, di ba? May plano ang Diyos na mas maganda sa ating mga plano. Hindi siya nakabase sa timeline ni Maria na, Panginoon, dapat dumating ka ng gantong oras kasi para mapagaling mo na si Lazaro, di ba? Hindi siya nakabase sa timeline ni Maria at ni Martha. Siya ay nasa timeline ng Ama, di ba? Kung ano yung timeline ng Ama sa Panginoong Isus, yun yung kanyang sinusunod. At ang plano ng Ama, hindi lamang healing, mga kapatid. Hindi lamang mapagaling si Lazaro, kundi resurrection. Di ba mga kapatid? Mas dakila ang plano niya, resurrection. Kung tumating ka agad si Jesus, magaling na sana si Lazaro. Di ba mga kapatid? Pero hanggang doon na lang yun, di ba? Hanggang doon na lang, wala tayo sanang dakilang himala na ginawa ng Diyos na yun. Wala sanang himala na nabuhay ang patay, di ba? Tingnan mo mga kapatid, isa sa pinakang dakilang himala na nabasa natin sa Bible is yung binuhay ng Diyos, ng Panginoong Jesus si Lazaro, di ba? Wala sanang makikita kaibahan ng healing sa resurrection. Ano bang kaibahan ng healing sa resurrection? Sabi dito, healing says, I can stop death from happening. Diba? Kaya niyang pigilan ang kamatayan, diba? Pero yung resurrection says, sabi niya, I can reverse death after it's happening. Healing prevents pain, resurrection transforms pain into glory. Diba, mga kapatid? Tandaan natin, gusto natin palagi na madaling repair. Pag may mga problema tayo, Panginoon, sagutin niyo po ang aking panalangin, di ba? Sagutin niyo po, iligtas niyo po ako sa ganitong sitwasyon. Gusto natin madali ang solusyon. Pero ang gusto ng Diyos, miracle na merong impact. Di ba mga kapatid? Gusto ng Diyos may impact sa iyo ang miracle na gagawin niya. Tandaan natin kapatid, hindi lang niya gusto ayusin ang sitwasyon natin. Kundi gusto niyang baguhin ang puso mo sa gitna ng mga pagsubok. Hindi lang niya gustong baguhin ang ating mga buhay, ang ating mga sitwasyon. Kundi gusto niyang baguhin ang puso ng bawat isa sa atin. Di siya rin sa atin, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kundi tinataymin lang niya ang buhay natin para sa mas malaking impact, para sa kaluluwalhati ng Diyos. Di ba rin mga kapatid? Tingnan mo, darating ang panahon, meron kang patotoo. Talaga may impact, di ba? Na mayroong ginawa ang Diyos sa buhay mo na nasa timing niya. Di ba mga kapatid? Hindi natin mahahawakan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya dapat maghintay tayo. Minsan gusto natin ng healing, pero gusto ng Diyos resurrection. Gusto natin ang sagot agad, pero gusto ng Diyos malalim na pananampalataya sa Kanya.
gusto mo ng solusyon, pero gusto ng Diyos, transformation. Di ba? Transformation ang gusto ng Diyos. Kaya nga mababasa natin sa mga awit 27:40, mga kapatid. Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas, at magdalang tapang ang iyong puso, o umasa ka sa Panginoon. Ano ang tatlong dapat na i-apply natin sa buhay? Saglit na lang po ito. Last na po ito. Ano ang tatlong dapat na yan? Remember His faithfulness. Ano po? Pangalawa is expect morning mercies. At ang pangatlo, wait with hope. Ano mga kapatid? At ito, makikita natin, pag ginawa natin ito, i-apply na sa buhay natin, makikita natin ang dakilang katapatan, unshakable faithfulness ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, ganda sa lahat, mga kapatid. Sa Kanya po ang pinamataas sa buhay.